nagbabalik po mga kababayan ng The Big B at itutuloy natin yung naudlot na tanong ni Mima Alicia. Nandito ngayon sa studio. At syempre, ang sasagot si Attorney DJ. Ulitin mo na lang yung tanong mo para mas Diba, Attorney, meron pong na-i-archive na article of impeachment, which is yung 7. Siyempre nga, lumabag daw sa 1-year rule bar. So ngayon, dahil nga pwede na siyang ma-proceed this upcoming February, meron din po tayong nakikita na ilang grupo na nais pa pong magsampa ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. And nag-come up sila na gusto nilang idagdag yung statement ni Ramil Madariaga. So, kung ako yung magtatanong sa'yo, Attorney, ano ba yung mas prepared na sa tingin mo swakto para ma-impeach talaga itong si Sara Duterte, yung may idadagdag pa ba sila or yung 7 article of impeachment na na-i-archive na bubuhayin lang muli? Okay, siguro para mas maunawaan natin yung proseso ng impeachment, dapat maintindihan natin na ang impeachment process ay tinatawag nating isang political process, no? Tama naman ang Korte Suprema na may karapatan pa rin ang Korte Suprema na mag-interpret, no, ng processes kung paano umuusad ang impeachment. Pero as to whether or not ang isang impeachment complaint, 2, 3, 4, 5, 6, dapat mag-prosper. Yan ay purely political process at it will always be a political question on the part of the members of the House if they want an impeachment proceedings to progress. Ibig sabihin sa Tagalog, walang pwedeng question. Pagka sinabi ng House as a whole, sige, liable ka, dapat panagutan mo at nagbotohan sila at nakakuha yung sapat na boto, hindi pwedeng pumunta sa Korte Suprema. Sandali po, mali yung naging desisyon nila kasi yung merito ng kaso wala namang basihan. Bakit? Kasi nga, it's a political... Pag yung merit ng kaso, hindi pwedeng makialam sa Supreme Court doon. Kung tutuusin, doon nga pumasok itong naging kaso ni Sara na ang sabi ng Korte Suprema, pagdating doon sa merit ng kaso, dapat bigyan ng due process kung sino man ang sinasakot sa impeachment. Ano yung due process na yun? Sasagot lang siya. Sagutin niya kung papaano man, kung ma-justify ba niya o hindi. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema na napapakialaman nila kung ano yung magiging desisyon. Dahil nga ito yung tinatawag nating numbers game. Tignan natin, balikan natin yung nangyari sa dating Chief Justice Corona. Kung saan nakatatlo siya na tatlong acquittal. Senator Miriam Defensor Santiago, Bongbong Marcos, now President Arroyo. Bongbong Marcos at si Joker Arroyo. Pagtitignan natin, Joker Arroyo and of course Senator Miriam Defensor Santiago, pagdating siguro sa usaping batas, pagdating siguro sa pag-scrutinize kung meron nga bang basihan, dahil ang sinasabi nila yung hindi pagkakadeklara ni former Justice Corona nung kanyang dollar account, hindi naman siya serious ground for impeachment. So parang sabi niya, sino ba ang madami nga tayong dyan hindi naman talaga 100% nakakasunod porke Chief Justice dapat i-convict nyo. Pagtitingnan natin, medyo may katuwiran, di ba? Yet, political process na ito majority. Ang problema, political process na ito. So, ang problema. Whether naintindihan ba nila o hindi, kagaya ni, sino ba yung action star Lito Lapid. Kung kahit naman hindi niya naiintindihan kung ano yung boto niya, walang pwede makialam ng boto niya. So, in other words, no, bagamat didiskusyonan ang merito nito, at least doon pa lamang sa committee level, no, whether malakas o hindi, sa dulo, it won't matter. Depende sa mga miyembro ng Senado. ng House muna. Kasi ang House acts as the prosecutor. Sila yung parang
Taga-usig? Mga Batas. judge, mga judge sila. Hindi. Sila Hindi. yung parang mga prosecutor. Prosecutor sila. So, kumbaga sa proseso ng batas natin, no, bago Sila yung piskal. bago ka makasuhan ng criminal, dadaan ka sa preliminary Investigation. sa piskal. Sa piskal. Pag nakita ng piskal, may basihan, iaakit na sa korte. At pag inakyat sa korte, yung judge, yun na magde-decide. Sa impeachment, ang mga House members, ang prosecutors, titignan kung may basihan, base sa alituntunan ibinigay ng Korte Suprema, pero babalik ako dun sa usaping political exercise yan. So kahit sabihin mo man sa opinion natin parang malalim pero nagdesisyon na wala tayong magagawa. Or balik na rin natin, tingin natin mababaw, pero tinuloy pa rin ng House, wala tayong magagawa. Pag isinumite nila yan sa Senate, ang senator judges, as a matter of course, walang choice kung hindi dapat bistahan. Pero kakaiba itong huling nangyari kasi kahit na naipasa na sa Senate, ang Senate nagdesisyon na sandali, may kaso sa Korte Suprema, intayin natin. Pero kung tutuusin, pwede rin nilang hindi na intayin yan dahil ang impeachment proceedings, no? Pagdating dun sa Senate acting as an impeachment court, sila ang Supreme kung tutuusin. Magiging korte nun eh. Oo, sila talaga. Hindi na Supreme Hindi Court sila eh. pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Pero eto, kakaiba yung nangyari, hindi umaksyon, hinayaan nilang mga intayin ng Supreme Court. Kaya, although, pending pa for motion for reconsideration yan. Ang magandang tanong dito, sandali, kung pailan siya ng House ng impeachment, anong mangyayari? Doon sa una. Doon sa unang kine-question nila. Eh, ako, sa pananaw... Ayan, mga walang ganyang pangyayari po nung mga dati, kaya medyo mahirap talaga. Ngayon, ito maganda. Kasi sabi Nagbabago yung yung Supreme Court. May panibago na naman ang sabi ng sila. Korte Suprema, February 6, pwede naman na siyang pailan. So, ang tanong, paano kung pailan siya ng February 6? Anong epekto nito? Ako sa tingin ko, bilang abogado, on a purely academic discussion, magiging motin academic na yung MR. Kasi pagka nag-file ka ng panibago, parang inabandona mo na yung dati mong... Mababaliwala. Ay, attorney, may tanong ako. Di ba Mababaliwala. may nai-archive na article of impeachment? So, magbaback to zero ba sila ulit kapag... Yung, actually, ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na yun, dahil in-archive nyo na, wala kayong action, parang SIM din yan na pinailan nyo na rin. So, parang na-violate yung 1-year ban. So, pwedeng ulitin. So, magbobotohan ulit sa Kongreso. sa Kongreso. Hindi, dadaan muna sa committee on Binago ng binago ng Supreme Court yan eh. At kung susundin natin yung desisyon ng Korte Suprema, magbibigyan naman ng pagkakataon ang yung vice na sumagot. Presidente na sumagot at Sa doon committee pa lang. papasok yung kanyang mga abogado na para sagutin. So kung medyo masagot nila ng maayos yung mga akusasyon, medyo magiging subject to public discourse na naman yan. So medyo mabigat din yun. Ito nga kasi attorney, yung tanong ko lang dito, kasi di ba sabi nyo nga kanina, kapag nakapag-file sila ng bagong impeachment ulit, posibleng mabaliwala yung una. Opo. So paano yung naka-file na MR? So masusunod pa rin po ba yun sa susunod na mga impeachment? Yun nga ang sinasabi ko dahil Kasi nga kasi para magko-conflict yun eh. Pag, yun na nga. Kung ikaw ay may kine-question kang isang bagay, tapos yung pinaka-kine-question mo, ang ginawa mo ay opposite, o kaya sinunod mo yung naunang desisyon na sinabi mag-file na lang uli, ano mangyayari sa MR mo? O yung MR na Hindi mababaliwala lang din yun. Pwedeng Baliwala. ganun. Sa akin lang, ito'y academic discussion. Hindi natin alam kung anong sasabihin ng Korte Suprema doon kung Kasi sakasakali. actually merong mali sa kasi sabi ng merong quote si Leonin doon na ang quote Justice niya Leonin. Justice Leonin pala, sorry. Si Justice Leonin about sa ABS-CBN na kinote niya, pero sabi ng ABS-CBN, wala naman kami binabalitang ganyan. Hindi, yung source na yung source, hindi oo. daw dumaan sa plenary. Pero pag binasa po kasi ninyo yung buong desisyon, 94 pages isa lamang naman yun sa naging basihan ng Korte Suprema. Isa lang sa marami pang iba. Madami pa rin. Marami pa Kaya siya. talagang medyo mahihirapan at pagtitignan mo naman yung mga bumoto may mga appointee rin ng hindi naman lahat appointee ng dating Pangulong Digong. Ang tingin ko ho dyan, ito again academic purposes dahil nga taon-taon na lamang
pagka merong kalaban na justice, kalaban na pinapanakot palagi ang impeachment. Kaya nga. So, doon sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Justice Leone na sinang-ayunan ng majority, nabanggit niya yung historical perspective. So, sa aking pananaw, may katwiran din naman ng Korte Parang Suprema nagagamit nilang impeachment, na no? wag nating i-weaponize. At least bigyan mo man lang ng proseso. Ang ginawa kasi nila, in-interpret din naman nila yung rules ng House. Kasi sa rules ng House, pag nakuha mo na yung 1/3, hindi mo na kailangan furnishan ng kopya. Sabi ng Korte Suprema, hindi. As part of due process, whether nakuha mo na yung botong 1/3 o majority, bigyan mo pa rin ng kopya at pasagutin mo man lang bago mo itaas. Iakyat. So, hindi naman din magdedesisyon ng Korte Suprema ng baliwala eh. So, tingin ko, tas ang nangyari kasi doon, inintay na muna yung fourth impeachment complaint bago. Talagang, kumbaga, pinalakas muna yung kaso eh. Parang ganun eh. So tingin ko, meron ding kagandahang epekto yun. Bakit kamo kung susunod na Nakakasawa na rin po kasi yung taon-taon may impeachment na ano eh. hindi malabo na baka ang susunod na i-impeach kung kalaban ng present administrasyon ng Upo baka ang i-impeach si Boying Remulla. So anong gagawin ni Boying, ni Ombudsman Boying? I-invoke niya yung Duterte impeachment case. Sandali. Hindi ako basta-basta pwede i-impeach. Tama. Magagamit niya yun sa sarili niya. So, may dahilan. Lahat ng nangyayari sa sambayan ng Pilipinas ay may dahilan. At yun nga, may wisdom din yun eh. Napaka-komplikado. So, wag kaagad tayo. May natutunan ako dun Diba? Napaka-komplikado ng impeachment. So, ayun na nga sabi nga natin, hayaan na lang natin ang ang panahon ng magpasya. Ano lang may naman yan. impeach talaga. Kung talagang, sabi ko nga, kung talagang itutuloy, numbers game lang naman. Bibigyan mo lang ng kopya kahit ba anong depensa sabihin niya. Pero kung buo, kung buo na yung isip decision nila, kahit walang ano pa magagawa. sabihin mo, okay, noted. Pero endorse kasi, natin. insan may kasi, yung hawak kasi ng committee ng impeachment, si Luistro. Committee of Justice, di ba? Sa House. So, at may chance hindi, numbers game, talo naman ang kampo ni Sara eh. Hindi, sigurado naman yan ilalatag yan sa plenary. So, ang tanong, ano ang magiging partisipasyon din ng Pangulong Marcos? Pagka sinabi ng Pangulong Marcos na wag niyong ituloy ang impeachment, di ba co-equal branches sila, Hindi Opo, pero sasabihin ng Pangulo yun, hindi bilang Pangulo, kundi bilang leader ng political party. Dahil siyempre may party stand yan eh. Ano ba ang stand natin? Boboto ba tayo for or against the impeachment? So, I think meron din namang yan. Baka meron ding... Merong impluwensya pa rin yung Pangulo. Meron, maaari. Pero... hindi natin masabi. So, on paper dapat wala. Dapat on paper eh. Pero attorney, at insan, Mima, isa lang ang sigurado ko dyan. Wala silang numero. Kulang sila pagdating sa botohan. Sa Senado? Sa Senado. Pero sa House meron. Malabo rin. Pagkatandaan mo, hawak pa rin ng idol mo yung kongreso. Di ba? Kaya malabo pa rin, di ba? madami actually very interesting siya na makita. Actually ako sa personal kong pananaw na make or break to. Kasi pag nasagot niya yung mga kailangan talaga kung lalabanan mo matibay. Kasi pag nasagot naman niya yun at ang maging narrative sa public discourse yun naman pala ganito naman pala baka mag-boomerang din. So talagang yan ay katakot-takot na pag-iisip. Yung parang para maliwanagan na attorney yung mga manonood na baka maipaliwanag nga naman ni Sara na yung Mary Grace Piatos ay totoong tao. Totoong tao yun. Baka may lumabas na Mary Grace Piatos. Baka may lumabas na may pangalang Mary Grace Piatos talaga na pinanganak noong 1980s, 1970s. Baka mapatunayan din ni Sara na yung puno nagsusurveillance. Yun, baka may tree planting kasi. At saka niya rin, mapatunayan niya na 1 milyon ang bayad niya sa rest house ng kanyang mga itinatago. Yun. Pati yung free sakay. Makita talaga na yung nagamit ang intelligence fund sa
insurgency campaign. Yun ang kailangan pakita niya yun. So, attorney, intelligence ba yun? Yung paggamit ng pondo sa safe house? Yung paggamit ng pondo sa sa tree planting? Yun ba yun Yan yung... ang mga hindi ko masasagot sapagkat intelligence? Walang confidential fund si attorney. Okay, hindi niya alam 'yon. Kasi di mo sa pagkakaalam ko... Actually, malawak din kasi ang definition ng confidential fund. And yun nga, siguro magandang diskurso rin to na bakit nga ba halos lahat ay may confidential fund. Dapat kung tutuusin, limitado lang Dahil naaabuso din ito talaga. Ayun na nga po, attorney, kasi nga, sabi nga ng social media, ang confidential fund ni Sara Duterte ay mula nung mayor pa siya, na talaga naman limpak-limpak na salapi yung dumadaan sa kanyang palad para sa confidential fund niya. Palibasa, syempre, tatay niya, presidente, kaya napapaboran siya. Ganon nga rin naman, pati kapatid, di ba, napapaboran pagdating sa mga project, tulad ng flood control project. Sinasabi nga ni Trillanes na nakakuha ng 52 billion, 51 billion mahigit itong si Pulong Duterte. Nung time ng kanyang ama. At walang komisyon. Walang komisyon hanggang ngayon, nananatiling lihim pa rin dahil hindi pa rin naiimbestigahan at hindi pa rin siya nagpapaliwanag. Pero kailangan malinawan din natin. Hindi porke nabigyan ka ng insertion o krimen na agad. Sa dulo, kung ito ay hindi ginawa o kaya depektibo yung ginawa, dun nagkakaroon ng kaso. Kaya siguro maunawaan natin kung bakit napakatagal ng progress ng mga kinasuhan sa flood control. Dahil nga kailangan ng matibay na ebidensya. Yan. Hindi mo kakasuhan dahil may insertion. So, dito na papasok. Kakasuhan mo dahil nilustay ang pera. So, dito na papasok yung sinasabi nga ng Pangulo na gusto niya masigurado yung pananagot ng mga may kasalanan pagdating dito sa flood control scam. Yes. Ang mga taong bayan, lalong-lalo na yung mga kapanalig ni Duterte, nagmamadali na yan. Sabi nila bakit daw ang tagal-tagal? Hindi yata naiintindihan yung proseso. Meron tayo kasabihan, Mike, na haste makes waste. So, ikaw ba pagka nilutuan ka ng mahal mo sa buhay, gusto mo bang minamadali? Syempre gusto ko yung hindi hilaw. Yun. Di ba? Hindi mo naman. Hindi. Actually, pinaliwanag ko na yan Para bang ikaw gusto mo hainan ka ng nakusel sa Ilocano di ba? Yung nakusel, yung bang hilaw, yung pag kinagat mo matigas pa yung kanin, yung bigas. Di ba? Siguro nasubukan mo rin yung Mima, dahil nagsasaing ka naman sa banga, nung araw. Di ba? Ano ko in real? I-real to. Tama, di ba? So ngayon, ganun yon. Kapag kami nadali mo, nahihilaw talaga yung pagkakaluto para mas maunawa ng manonood. Pero kapag ka naghintay ka, pasensya, makakakain ka ng maayos at masarap na kanin. Yun nga kasi ang gusto nila. May makulong na para may makita. Yun yung gusto Hindi nila. natin naman masisisi ang taong bayan. Kasi, grabe naman Oo, Grabe. Pero attorney So, yung sana may mga big fish na talaga namang... Yung Diskaya attorney, hindi pa ba yung big fish? hindi kasi sila politiko. Hindi pa So, ang hinahanap ng taong bayan, yung mga... So shout out kay JIL. Yan. Pero teka, may nag-leak kasi. Nilik ito ni Amy Marcos na sa January 15 daw, meron na daw hong kakasuhan. Bakit parang mas magaling pa siya sa ombudsman? Pero parang halos inayunan din naman ni ombudsman May makakasuhan o may makukulong? May makukulong. Makukulong. Di ba dapat kasuhan muna bago makulong? May kaso na kasi. Mahirap naman yung ikulong mo muna bago mo kasuhan. Ganito po yan, kung ang preliminary investigation ay nagsimula pa lamang kailan lang, may mga pamamaraan ng mga abogado ng mga nasasangkot na medyo madali ng kaunti, hihingi ng extension of time Kasi, to file. So, hanggat hindi mo na i-exhaust yung proseso, hindi pwedeng punta ka sa court. Attorney. So, tingin ko, baka naman Nakaproseso pa lang kasi insan kasi nangyari dito, nung December,
doon pa lang nabigyan ng copy si Bong Revilla. Yun pa nga eh. O, tapos Kakasabit pa lang eh. Hindi, ganito na lang. Nag-file ng MR sila, kakasagot lang nila nung nakarang araw. Hindi, ganito na lang, attorney. So parang fiscal pala yan, ano? Hindi. Proseso. Attorney, sagot-sagot. para sa mga manonood, ipaliwanag mo na lang sa amin at sa mga manonood ang proseso para makulong sila from, di ba, NBI. Hindi kasi non-bailable case kasi, kaya makukulong talaga sila kapag may kaso. Ganito po yan. Di ba from preliminary investigation hanggang sa pinaka ano? Ganito po, para mas maunawaan natin, tayo po ay may 3 branches of government. Ito po ang tinatawag nating ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Executive, legislative, Judiciary. at judiciary. Ang trabaho po ng legislative ay gumawa ng batas. Sila po yung gumagawa ng batas. Ngayon, itong mga batas na ginagawa nila na ultimately pipirmahan ng Pangulo para maging batas, ang mag-e-enforce po nito ay ang tinatawag nating Executive Department. Ang Executive Department po, ang nangunguna po dyan ay ang Pangulo. At under ng Pangulo po, meron po siyang tinatawag na mga alter ego o representative. So kung ito ay involved ang pera, no, meron siyang Department of Finance, no, na dating pinangunahan ni now Executive Secretary Ralph Recto. At meron naman mga election laws na ini-enforce COMELEC naman yan, no? Although a constitutional body ang COMELEC separate, pero sila yung in charge doon. Pero kung mga criminal laws naman ang ini-enforce, ang nangunguna po dyan ay ang Department of Justice. At andyan din naman ang ombudsman kung involved ang public official. So yung Department of Justice, ang alter ego po ng presidente dyan, yung Secretary of Justice. DOJ. At dati pong pinangunahan ni Boying Rimulya at ngayon dahil na-promote na siya sa ombudsman, iba na yung nakaupo. Yung DOJ, since sila nag-e-enforce ng batas, lahat ng kaso as a general rule, kailangan dumaan sa tinatawag nating preliminary investigation. Ito pong preliminary investigation ay isang proseso kung saan bibigyan ng pagkakataon ng nasasakdal na sagutin yung paratang sa kanya. At pagka nasubmitin ng lahat, no, ebidensya nung nanguusig, ebidensya nung inuusig, titimbangin na ng piskal, no, ng prosecutor sa DOJ kung sino yung assign. Titimbangin kung meron bang DOJ pala yung para maging piskal. Meron bang tinatawag na reasonable certainty of conviction? Yun na yung criteria ngayon. Dati probable cause lang. Dati probable cause, may krimen ba? O meron bang posibilidad na siya ang responsable sa krimen? Yun lang, ganun kanipis ang probable cause. Pero ngayon, hinigpitan ni Remulla, ni Secretary Remulla din. Certainty At of ginawa conviction. nila reasonable certainty of conviction. So, titignan na, ano ba mga ebidensya nito? O, may verbal evidence, sandali, may natitrace bank, o mukhang ano nga, o kaya may literato yung mga project, warak-warak, wala talaga, may probable Parang cause. nawala na yung elements of surprise nun. So, kung lahat ng mga elemento ng krimen mukhang present, kahit hindi pa beyond the moral certainty, sinasampa na ngayon ang tinatawag nating criminal information sa court. So kung dati ang kaso A versus B, yung umuusig at inuusig, pagdating sa korte, people of the Philippines versus yung inuusig na. So this is now, the complainant now is the people of the Philippines. At dito, yung once na sa korte na, yung korte naman na ang mag-handle ng proceeding. Pero itong final sa mga senador na to, sa Sandigan Bayan po ito, no? Oo, dahil sila ay beyond grade 27. So, sila ay kung sakaling makakasuhan, Sandigan Bayan. So yung magdi-decide pala kung makakasuhan sila, DOJ pala. Hindi, opo. Actually, ombudsman. Kung grade 27 and above, no? At, pero ganun din, ang ipinapile din ay criminal information. Pero ito yung tanong kasi ngayon dito, kasi I don't know, baka may joint panel ang DOJ at ang ombudsman. posibleng ganun din po. Oo, para mas madali. Kasi may mga public official, may mga private official. Pero ito po kasi nangyari po kayo sa update dyan sa kaso. Kasi may mga testigo nga na tinuturo si Joel Villanueva at si Jinggoy, no, na nagre-track ngayon. Balita to ngayon na itong mga district engineer ngayon na sila
sino ba to? Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, Oo, si Alcantara, Alcantara. at si JP Oo. Mendoza ba yun? Oo. Ah. So, nag-retract. So, anong magiging implications ito ngayon? Yung pagre-retract nila, apparently, kaya sila nag-retract kasi hindi pa sila ina-admit Ng WPP. as sa Witness witness protection. protection. So later on, kung ano naman yung sinabi nila, pwede rin naman nilang dahil ito inaamin ito pa yung ibang information na hindi ko sinabi. Pwede pa rin yun. Pero syempre, pwede din maka-apekto dun sa kaso yun. Kung yun lang yung tanging ebidensya, yung sinabi lang nila. Pero kung kahit yun ang sinasabi nila, may nasabi na silang una at may mga corroborative evidence, kahit ngayon na dinideny nila, hindi pa rin sapat yun. Kung may mawala ebidensya sila. talagang nagpapatunay na Opo, kung nangyari talaga, kung ano man. Pero kasi attorney, no? Nagsoli na ng daang milyon itong Henry kaya nga Alcantara Kaya Hindi pa ba sapat na napatunay na talagang may kinalaman siya? Ay, sapat na yun. Oh, Sapat pero na. attorney, bago mo sagutin 'yan, magbe-break muna tayo at maghahanap buhay muna tayo makaranang ilang sandali.